Pakinggan po natin, pakinggan po ninyo mga Pilipino sa buong mundo, hindi lang ho sa Pilipinas. Itong sinasabi ni Robin Padilla, kung ano ang inyong pananaw dito, ano ang inyong paniniwala at reaksyon sa paliwanag ni Padilla tungkol sa issue nung pagsasalita ni Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard na pinagtatanggol ang ating bansa at ang West Philippine Sea. Kaugnay po ng controversial na pinag-uusapang ito. Kaya, alam nyo, mahalaga pong inyong marinig at kayo na magpasya. Ito si Senador Robin Padilla. Po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Yeah. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan. Ayan, pakinggan po ninyo. Sapagkat Mga ang DDS, Pangulo makinig kayo. ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, Commodore yan, Tariela. pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Wow. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Maritime security. Coast Guard kayo pareho. Maritime security Hindi ang naman tawag kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun. Walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi talaga, hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo.
Solid dapat tayo. Oy, bakit yung Nakatayo DDS, dapat binabanatan tayo si BBM? sa Pangulo natin. Pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabak. Yan, medyo mahaba po yung talumpati ni Senator Robin Padilla. Pero sa haba po ng kanya sinasabi, ang gusto kong marinig ay sumama siya sa mga Pilipino ng pagkondina sa ginawa ng Chinese Embassy official na tayo ay pagbawalan sa ating malayang pamamahayag. Okay? Kasi ang sinasabi lang niya ay yung ginawang drawing ni Commodore Tariela ang kanyang minamasama dahil nabastos daw yung Chinese government, Chinese president. Eh ito pong malala na kalupitang ginagawa ng Chinese official ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sinagasaan dati noong panahon ni Duterte yung mga mangisda natin. Nasira yung bangka. Meron tayong naputulan ng daliri na membro ng Philippine Navy. Marami na hong water cannon na ginawa. Eh wala tayong narinig na anumang paliwanag mula kay Padilla. Ngayon, na naging controversial itong statement ng Chinese official laban sa malayang pamamahayag pagsasalita ng mga Pilipino. Kinundi na ito at may resolution pa yung mga 15 senador. Ay bakit si Robin Padilla hindi pumirma? Tapos ngayon para siyang namamangka sa dalawang ilog. Siya daw ay mangunguna pag binastos si Pangulong Marcos. Dapat daw irespeto si Pangulong Marcos. Ay yung mga kasamahan mong Duterte supporters. Kung laitin at bastusin, murahin si Pangulong Marcos, ganun-ganun lang, hindi ka nagsasalita. Binabaliwala mo. Ngayon, dahil naging controversial yung pananalita ng Chinese Embassy, ipinagtatanggol mo si Pangulong Marcos, huwag daw bastusin. Pero, yung pambabastos ng China, ayaw mo kondinahin. Malinaw doon sa talumpati mo na paikot-ikot lang, na parang namamangka ka sa dalawang ilog, namamangka ka sa West Philippine Sea, na dapat West Philippine Sea, kakampi ka noon, pero mukhang dating China pa rin. Kasi malinaw yung salita kaysa gawa. Ang ginawa ng mga senador, resolution na kumukundina. 15 yung pumirma, ay bakit kayo, ng mga pro-Duterte, kasama ka doon, Robin Padilla, hindi ka pumirma. Nagsalita ka lang na parang namamangka ang dating. Wow, pati mga Duterte supporters magagalit sa'yo. Kasi pinagtatanggol mo raw si Pangulong Marcos. Ay yung mga DDS ang nanlalait, ng babastos, ng bibintang, at kung ano-anong ginagawa kay Pangulong Marcos. Kaya, ang kasaysayan at kaganapan sa salita o sa gawa, buhay na buhay. Yan ang ating pinagbabasihan. For information, for education ang ating topic.